Bagong guidelines sa departure screening sa immigration simula ngayong September. Ipapatupad ito guys or sisimulan nito sa unang linggo ng Setyembre. Dapat daw ay kumpleto ang dadalhing dokumento lalo na ng mga sponsored travel ng kanilang kamag-anak or kapamilya sa ibang bansa. Kung ano-ano ang mga documents na kailangan, panoorin nyo ito. Magpapatupad ng bagong guidelines para sa screening sa mga Pilipinong mag-abroad simula Setyembre. Kabilang sa mga posibleng hanapin ang ilang mahalagang dokumento kahit yan mismong pag-uusisang yan ang inirereklamo sa ilang viral video. Nakatutok si Salima Refran. Ilang ulit nang nag-viral ang mga reklamo ng mga biyaherong kung hindi na offload o hindi pinasakay ay na-miss naman ang flight dahil sa dami ng tanong sa immigration bago umalis ng Pilipinas. Kaya sa kampanya ng gobyerno para raw malabanan ng human trafficking at illegal recruitment, formal nang inilatag ang mga bagong guidelines para sa departure screening ng mga Pilipinong babiyahe abroad. Pero kung inakala nyo magluluwag, tila lalo pang naghigpit sa mga panuntunan sa mga dokumentong kailangang ipakita, lalo na kung sponsored o sagot ng iba ang gastusin sa biyahe. Those who are traveling for tourism purposes only, na wala pong sponsor, they are just regular tourists, wala pong kailangang ipag-alala because just the regular documents po ang tinitingnan natin. Bukod sa basic travel documents, maaaring hingan ng ibang patunay o dokumento ng relasyon, pati na kapasidad ng sponsor na pondohan ng biyahe. Kung magkaanak sa first degree, tulad ng anak, kapatid at mga magulang, kailangan ng magpakita ng original PSA-issued birth certificate o marriage certificate, kopya ng work visa o work permit o residence permit ng sponsor at OFW documents kung OFW ang sponsor. Kung mas malayo sa immediate family ang nag-imbita tulad ng tiyahin, pinsan, hipag, biyenan at iba pa, bukod sa mga patunay ng pagkakamag-anak tulad ng mga original PSA certificates, kinakailangan ng notarized original affidavit of support and guarantee na ninotaryo o inauthenticate ng Embahada ng Pilipinas, konsulado o honorary consulate depende sa bansa. Kailangan rin ng legal na kasulatan mula sa sponsor na nagpapatotoo na ang biyahe ay para lamang sa tourism purposes at babalik sa Pilipinas ang sponsoran. Kasama sa kasulatan na ang kabiguan na masunod ito ay maaaring makaapekto sa mga biyahe ng pasahero sa hinaharap, pati na ang kapasidad ng nag-sponsor na magkumbida. Pero paano halimbawa yung mga inimbitahan naman ng kasintahang banyaga? May karagdagang requirement daw para dyan. They may show proof po of their relationship. That could be photos, that could be any document po. Tinitingnan din po who the sponsor is. Hindi lang po yung relationship nila, but who the sponsor is upang malaman if this is a legal person and kung nag-sponsor na ba siya ng ibang tao before, yung address, contact information nung sponsor na yon for the Philippine government to be able to siguro locate should there need to be should issues arise. Naglatag rin ng requirements para sa mga pagbiyahe ng mga OFW, mga menor de edad, mga mag-aaral abroad, volunteer workers, mga pupunta sa Hajj at iba pa. Pero sa dami ng hahanaping requirement, hindi ba ito masyadong stricto at nalalabag na ang karapatan na bumiyahe? The reason for instituting revised guidelines is a matter of national security. So we pass these guidelines in the hope that we protect our fellow citizens from the perils of human trafficking. This, as I said, is not a curtailment of the right to travel, but really it's an enforcement of policy. Sa primary screening, pwedeng i-clear o i-defer agad ng immigration officer ang biyahero. Pero kailangan niyang ipaliwanag ang dahilan para dito. May 15 minuto naman ang immigration officer na gawin ang secondary screening. Pero hindi ba nito patatagalin pa ang napakahaba ng pila sa immigration? It will only take a matter of 45 seconds to scan and to validate all the documents. The process will still be limited to 45 seconds. Pero at least alam na po ng mga kababayan natin kung ano dadalhin nila. Sari-sari ang opinyon ng mga pasaherong nakausap namin. Kasi ako hindi ko alam. Ano lang po nila ituloy para hindi mapahamak. Epektibo ang revised guidelines sa unang linggo ng Setyembre.
Maaaring basahin ang kumpletong guidelines at kakailanganing requirements sa Official Gazette ng Pamahalaan. Paalala guys sa lahat ng mga OFW na wala kayong dapat ipag-alala or ipangamba sa pagbabago or paghihigpit ng Bureau of Immigration sa mga paliparan. Dahil hindi naman ito para sa lahat. Dahil para ito sa mga OFW na mag-i-sponsor ng kamag-anak nila papunta sa ibang bansa. Mga documents ito or mga requirements na kailangan i-provide ng kanilang i-sponsoran sa Pilipinas. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!